matuto ng mga aral mula sa Biblia. Sunday Online Bible Class. Okay, magandang umaga sa ating lahat, happy weekend sa ating lahat. It's Sunday na naman, Sunday na naman nga. It's the Lord's Day ulit, tayo tapos na ang ating paggawain. So, ang gawain naman natin sa papurihan ang Panginoon ngayong araw ito, to worship and praise God, yan ang ating goal this Sunday, because it is the Lord's Day, walang nagtatrabaho, walang gumagawa ng kahit ano. Ang ginagawa natin is pinapupurihan natin ang Panginoon. Okay, so praise God for that. I would like you to read this, kung kayo po may mga Bibles dyan, okay, kung kayo may mga Bibles sa inyong tabi, yung mga physical na Bible talaga, or what do you call it, yung Bible sa cellphone, pakibuksan na lamang po natin ito, pakibuksan na lang po natin ito sa Proverbs 1. Okay, Proverbs 1 verses 7. Yan, okay? Proverbs chapter 1 verses 7. Ito po ay the wise sayings. Hindi po siya yung 30 wise sayings. Ito po yung the wise sayings, okay? So the book of Proverbs, okay? Basahin natin sa verses 7, so sandali lang. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. My son, hear the instruction of thy father, and forsake not the law of thy mother. For they shall be an ornament of grace unto thy head, and chains about thy neck. My son, if sinners entice thee, consent thou not. If they say, Come with us, let us lay wait for blood, let us lurk privily for the innocent without cause. So, up to verses 19 natin babasahin. Pero let's stop here for a while, Ito po ay isang paalala. Okay? Isang paalala para sa ating mga kabataan. Hindi ito isang paalala lang para sa isang bata, kundi gayon din sa kabataan, kasi ang bata ang isang bata mula pa pagkasilang niyan ay tinetrain na po natin yan. Okay? Tinetrain na po natin yan. Mula sa kanyang pagka 3 years old or 2, tinetrain na po natin yan, di ba? Pag tinuturuan ng lumakad, tinuturuan na bumasa, sumulat, mag-divide, mag-addition, subtraction, division, like that, di ba? Subtraction, yan. Mga tinuturuan natin sila ng mathematics, pero hindi naman natin tinuturo yung mga sobrang mahirap. Basic muna tayo, okay? So, kasabay ng pag-guide natin sa ating mga bata, sa kanilang pagpasok sa teen age, okay? Or sa teenager na nga. Ito po yung tinatawag natin, yung teenager na nga, di ba? Kaya nga, 12, ano ba susunod sa 12? 13, di ba? So, yung 13, andun na po yung word na teen, di ba? 13, di ba? Kung matinin ninyo, teen, di ba? Nandun na sa dulo yung teen, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Yan ang mga pa-teenager na age, So, itong verse na binasa ko is all about yung paalala sa ating mga kabataan. Okay, ito'y paalala sa ating mga kabataan. Now, tumuloy tayo sa sinasabi ko. Kasabay ng pag-guide natin sa ating mga batang anak, kapag sila ay pumasok na sa teenager age nga, yun nga, sinasabi ko sa inyo, yung 13 to 20 or mahaba. Okay? Eto na yun. Okay? Hindi na natin sila ginaguide ng basic knowledge. Hindi natin sila ginaguide na lang ng mga madadaliang aral, mga madadaliang lessons, diba? Ginaguide din natin dapat ang ating mga bata, ating mga kabataan, ating mga anak, sa pagbabasa, sa pagbubulay ng salita ng Diyos. Pero most especially, I would like to say this, mas maganda po, train your child,
Okay? Nang mas maaga. Okay? 6 years old, 10 years old, like that. Habang hindi pa siya papalo yung teenager, kasi habang patanda ng, habang patanda ng patanda ang isang tao, tumitigas po ang ulo niya. Mas lalong, what I mean is, mas lalo siyang nahihirapang makaintindi. May nahihirapan siyang sundin. Kaya nga habang bata, i-train up mo na yung batang yun na matuto ng salita ng Diyos. Okay? So, saan ba natin malolocate yung verse na sinasabi ko yung tawag nito, yung train up the child. Saan natin ba malolocate yung train up the child na to? So, ito, may dalawang verses to. Okay, from Deuteronomy 6 verses 7, ano sinasabi? And thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. Okay, it is about the teaching the children. Okay, ito pa. From Proverbs 22 verses 6, ito rin sa ating topic din. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So, ituro dapat natin habang maaga pa lang ang salita ng Diyos upang sa kanilang paglaki ay hindi nila malimutan ito. Okay? So, tumuloy tayo sa ating topic. In-explain ko lang sa inyo yung kahalagahan ng pagsasanay sa mga murang edad pa lamang ng mga bata ng salita ng Diyos. Okay? So, sinasabi dito sa verse 7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise. Okay? The word fools despise wisdom and instruction. So, unang-una, nagsisimula ang ating, what do you call this? Yung knowledge natin o yung ating karunungan sa pagkakaroon ng takot sa ating Panginoon. Sa Diyos, nagsisimula ang ating knowledge. Because kung wala siya, you see, palpak ang mga desisyon mo. Nagde-decide ka nang wala ang kanyang guide. Gumagawa ka ng isang plan nang wala ang kanyang guidance, di ba? Di ba palpak ang gawain? Pero when you see, kapag nasa iyo ang Panginoon, di ba? Tumpak ang plano mo. Tagumpay, di ba? Because nasa iyo yung guidance ng Panginoon. So let's continue. Pero ano sinasabi dito? But fools despise wisdom and instruction. So ganito kasi yan eh. Diba? Kapag kasi ang matalino ay sinabihan mo, okay, anong gagawin niya? Makikinig yan sa'yo, di ba? So okay, tumuloy tayo. Eto yun eh, di ba? So kapag sinabihan mo ang isang matalinong tao, di ba? Nagkakaroon po siya ng, what do you call this? Knowledge, diba? O kaalaman, di ba? Yan yung isa sa kagandahan eh, di ba? Kasi kapag sinabihan mo kasi isang matalinong tao, syempre papakinggan ka niya eh. Bakit? Yan po ang nagpapaangat sa isang tao. Okay, yan po ang nagpapaangat sa isang tao. Ang pakikinig ng maigi o listening attentively. Topic din namin to sa aming modules noong second week, ito rin yung topic namin about listening attentively. Ano nga ba ang mga kahalagahan o ano nga ba ang mga benefits kapag nakinig ka ng maigi sa nagsasalita, sa speaker or sa whoever, kung sino man nagsasalita dyan. Ano ba kahalagahan nun? Ito po yung kahalagahan nun. Number 1 is nabe-benefit ka. Okay? Nagkakaroon ka ng kaalaman. Diba? Kapag nakikinig ka, diba? Yan po ang ating dapat na ginagawa sa believers. Diba? Baptist tayo eh. Okay? Yan ang ating mga gawi. Diba? Pakikinig ng maigi sa mga plano, sa mga gawi o mga sinasabi sa atin ng pastors natin na kailangan natin gawin. Sundin mo to o gawin mo to o wag mo gagawin yan, di ba? Ganyan yung mga tinuturo sa atin, di ba? Pero mostly kailangan natin dapat sundin
ay ang kalooban ng Panginoon. Kailangan natin pakinggan ang kanyang salita. Okay, kaya nga tayo may mga dito sa ating page sa podcast Radio Broadcast Ministries, tayo rin ay meron ng YouTube channel, hanapin niyo po yan, Podcast Radio Broadcast Ministries. Makikita niyo dyan yung aming mga latest videos. Okay, diyan namin nilalagay mga premiere, karamihan po dyan is premiere video, So kaya nga sundin natin is yung pinakakalooban ni Lord ang ating sinusunod. Nung unang salita niya, kaya tayo sa ating program dito ngayon ay may mga Sunday online Bible class, Saturday service, at sa mga iba't ibang churches, meron silang mga iba't ibang programs, di ba? Sa like Sunday po, napakarami niyan, Like sa Metropolitan Bible Baptist Ecclesia, meron silang New Life Bible class tuwing Mondays to Fridays tuwing gabi, So, yun nga po yung kahalagaan ng pakikinig natin ng salita ng Diyos upang matuto tayo. Pero kapag sinabihan mo nga ba ang isang mangmang o fool, di ba? Ano ang gagawin niya sa'yo? Di ba? Yung mga walang pakikinig na tao sa'yo. Unang-unang gagawin niya sa'yo is dededmahin ka lang yan. Ay, ano ba sinasabi ito? Hindi ko maintindihan. Dededmahin ko lang. Wala namang kwenta sinasabi niya. Yan ang gawi ng mga walang pakikinig sa'yo. Di ba? Yung mga hindi marunong makinig. Yung mga puro sariling opinion lang ang kanilang tawag nito, pinaprioritize. Yan yung mga nila yan yung gawi nila Now take a look of this verse, Sinasabi dito sa verse na ito sa Proverbs 18 verses 2. A fool hath no delight in understanding, but that his heart may discover itself. Yun po yung nun, okay? So, sinabi na rito, okay? The fool, okay, hath no delight in understanding. So, wala siyang pakialam kung ano sinasabi mo. Kahit ikabubuti niya pa yung sinasabi mo, ikalalago niya pa yung sinasabi mo, di ba? Wala siyang pakialam because nga, hindi siya marunong makinig kahit kanino. Di ba? Sinasabi rin dito, but that his heart may discover itself. No delight in understanding. Ano ba pinahahalagahan ng tao? Ano ba pinahahalagahan ng taong walang pakikinig, di ba? Walang guidance, walang pagkakilala sa Panginoon. Ang pinakikinggan niya lang is own opinion lamang, di ba? Puro ina-express nila yung opinion. Ano ba yung opinion mo? Wag yan, tanggalin mo nga yung usapin na yan po. Ito naman ang pag-usapan natin. Ano naman yan? Puro naman salita ng Diyos. Ito naman pag-usapan natin. Ito naman talakayin natin. Ganun ang gawin ng isang taong walang pakikinig o a fool person. Di ba? Puro sariling opinion lang in-express. Hindi siya marunong makinig. Hindi niya vina-value yung mga sinasabi sa kanya. Okay? And number 2, ano pang niyan? Number 2 is puro sariling opinion lang ina-express. And number 3, puro walang kwenta o palpak ang mga desisyon. Yan yung nagiging bunga niyan. Di ba? Pagpapahalaga sa sariling opinion, di ba? Walang pakikinig sa'yo. Equals, kapahamakan. Di ba? Palpak na mga decisions, palpak na mga plano. Kaya, ito yung pinaka-important na dapat pakinggan natin. Dapat ang mga sinasabi, lalong-lalo na ng mga magulang natin, lalong-lalo na si Lord, di ba? Pakinggan natin kung ano sinasabi natin mga magulang natin. Anak, huwag mo gagalawin yan, baka mabasag mo yun. Wala ka naman hindi mo pinakinggan magulang mo, ano ginawa mo, tinalaw mo, di nabasag mo, di ba? Yun yung kahalagaan ng pakikinig sa mga nakatatanda sa atin, di ba? Or sa iba pang tao na nagsasabi sa atin ng tama para sa ating ikabubuti din. Okay? So, ito pa, sinasabi sa verses 8. May paliwanag dito My son, hear the instruction of thy father, and forsake not the law of thy mother, for they shall be an ornament of grace unto thy head, and chains about thy neck. My son, if sinners entice thee, consent thou not. If they say, Come with us, let us lay wait for blood, let us lurk privately for the innocent without cause. So, sinasabi rito, okay, my son,
Okay? Sinabi rito sa verses 9. Ano, my son, hear the instruction. O, pakinggan mo. Okay, hindi lang pakinggan, ano, hindi sapat lang yung pakinggan, kundi isabuhay mo, sundin mo. Okay? Ang instruction sa iyo ng inyong tatay at sundin mo rin at wag mong baliwalain ang ganun na nga yung instruction din sa iyo ng iyong magulang, ano. So itong kahalagahan ng pagkakaroon ng complete family, di ba? So sorry, ano, wala pong offend dito sa mga hindi complete family, ano. Ay sinasabi ko sa inyo to. Kasi meron kasing mga complete family pa rin, ano. Kung meron mga anak na kompleto kanila mother, father, di ba? Without disability or without a cause, di ba? Pero hindi pa rin nila pinapahalagahan kung ano yung mga sinasabi ng mga magulang nila, sinasabi ng mother nila, sinasabi ng father nila para sa kanila yun, di ba? Alam naman natin na lahat tayo, di ba? Napalo, napagalitan, nasigawan, di ba? Namura minsan ng ating mga magulang, ano? And yung iba siguro dito nasasaktan, maiiyak na lang minsan, di ba? Nung bata, syempre, papaluin ka ba naman ng sinturon na may yung dulo nung hawakan ng sinturon, hahampasin ka ba? Napakasakit yun, di ba? Babatuhin ka ng hanger or kung anong apulot na, babatuhin mo sa katigasan ng ulo mo. Yan din ang kahalagahan ng pakikinig, di ba? Yan din ang isa sa mga di ba? Sinabihan ka na nanay mo, ayusin mo yung mga gamit mo dyan sa kwarto mo, pero anong ginawa mo? Naglaro ka na naglaro, hindi mo pinakinggan na nanay mo, then dumating nanay mo, ang kalat-kalat, di pinagpapalo ka ng nanay mo. Ganun po ang kahalagahan ng pakikinig, di ba? Pag nakinig ka, di ba wala kang consequences sa kinarap, hindi ka pa nahihirapan, mas nadadalian ka. Kaya nga po, dapat nakikinig tayo attentively. Okay? So, and ito pa, sinabi rito sa chapter 10. Okay? My son, if sinners entice thee, consent thou not. Kung inaya ka ng mga makasalanan na sumama sa kanila, iwasan mo. Diba? Ito yung sinasabi sa chapter 11. If they say, come with us, let us lay wait for blood, let us lord privately for the innocent without cause. So, isang example dito is, inaanyayahan ka. Kung sinabi sa'yo, halika, sumama ka sa amin. Diba? Gumawa tayo ng mga kasamaan, diba? Na magdudulot ng karahasan. Okay? And, gawan natin ng kasamaan ng mga inosente o walang kalaban-laban para sa atin, di ba? Yung mga ganun. Meron kasi mga ganung tao, pilit na idinadamay ang mga walang kalaban-laban, pilit na inaabuso or sinasaktan ang mga walang kalaban or yung innocence, di ba? Ganyan po ang gawain ng sinners. Puro kasalanan, di ba? Puro kasalanan ang kanyang ginagawa, di ba? Puro hindi makadiyos, puro ungodly na lang ang kanyang ginagawa, no? O ito pa, example pa. Let us swallow them up alive as the grave and whole as those that go down in the pit. We shall find all precious substance. We shall fill our houses with spoil. Okay? And in the verse 14 it says, cast in thy lot among us. Let us all have one purse. My son, walk not thou in the way with them. Refrain thy foot from their path. Okay? So, sinabi rito, okay, my son, walk not thou in the way of them. Okay? Refrain thy foot from their path. Ano? So, ipinaiiwas tayo, okay, sa mga hindi magagandang gawain ng ibang tao. Ano? Pinaiiwas tayo dito ng book of Proverbs sa mga hindi maayos na gawain ng isang tao. Di ba? Ito yun, di ba? So kapag meron akong isang gusto ipaliwanag, and siguro ipapaliwanag ko rin ito sa susunod. Ito po ay ang ating
pagpili ng ating mga kaibigan. Okay? Ito po ang ating pagpili ng totoong kaibigan. Alam nyo, ang ibang tao, pag sila ay pumipili ng kaibigan, nakikita ko kasi, mas pinahahalaga nila ang pagkakaroon ng maraming kaibigan. Di ba? Maraming nga kaibigan, pero hindi na magaganda gawain. Maraming nga kaibigan, pero may dalang hindi magandang impluwensya sa'yo. Yan ang pinipili ng iba sa atin, di ba? Yan ang pinipili. Pinapahalaga nila. Mas marami, mas masaya daw. Ganito yan. Unang-una, ang pagpili ng kaibigan, ang unang-una natin dapat hanapin ay ang benefits. Okay? Magiging maganda ba ang benefits sa akin? Magiging maganda ba ang mga matututunan ko sa kanya? Marami ba akong maging mapupulot na kaalaman sa kanya? Marami ba akong matutunan sa kanya? Di ba? Ganun ang mga hinahanap natin. Di ba? Speaking about benefits, hindi yung benefits na physical lamang, kundi ganun din sa spiritual. Ang sinasabi ko dito is, nabe-benefit tayo ng sa pamamagitan ng pagpili nating kaibigan, okay? Kapag tayo ay kanya nabahagian ng Word of God. Di ba? Kapag tayo nababahagian ng Word of God, di ba? Pag iba sa atin nababahagian ng Word of God, tayo ay nabe-benefit. Di ba? May mga natututunan tayo at lumalago tayo spiritually sa ating pagiging Baptists. Lumalago tayo. Okay? Hindi lamang tayo ito yung benefits sa sinasabi ko sa inyo, okay, sa pagpili ng ating kaibigan. Kailangan is yung lumalago ka, kailangan is yung hinahanap mo is yung talagang may tulong sa iyo. Like for example, humanap ka dapat ng isang kaibigan na may benefits sa iyo. Okay, yung makakatulong talaga sa iyo. Yung alam mong kapag ikaw ay walang-wala na, 'di ba? Kapag ikaw ay nanghihingi naman ng tulong, ikaw naman ay kanya ding tutulungan. Hindi yung kapag siya ay nanghingi ng tulong, ay tutulong ko to, kaibigan ko to. Pero kapag ikaw naman ang nangailangan, saan siya? Nawawala. Wala daw 'di ba? Kaya mga reason ng iba Pero acceptable naman yung talagang walang-wala siya, ganun, 'di ba? Acceptable po 'yan. Okay? So, hindi ko muna itatalakay ng buo ngayon. I-discuss ko by the way next week. Hindi ko alam kung kailan ko pa i-discuss, Pero abangan niyo na lang sa ating series, okay, sa ating sa series ng Moving Forward. Yan ang ating bagong episode series ng ating program. Ito po yung Moving Forward, kung saan hati-hati yung mga clips dito, random clips ng ating mga preachings, ng ating mga studies dito sa ating pagbabahagi ng salita ng Diyos. So, okay. So, tuloy na natin. Malapit na tayo magtapos. And then, sinasabi pa rito, in the verse 16, for their feet run to evil and make haste to shed blood. Okay? Surely in vain the net is spread in the sight of any bird, and they lay with their own blood, they lurk privately for their own lives. So are the ways for everyone that is greedy of gain, which taketh away the life of the owners thereof. Okay? So ipinaliliwanag dito, ang lagi nila daw hangad is in the verse 16 ay puro na lamang kasamaan. Puro na lamang pang sariling interes. Diba? Hindi nila pinahahalagahan ang opinion o yung nakabubuting plano sa kanila ng Diyos. Hindi, wala silang pinahahalagahan, wala silang pinakikinggan tayo, tanging sariling opinion lamang, puro kasamaan na lamang at puro pansariling interes. Hindi tayo mga Baptist, sapagkat tayo mga believers, mananampalataya ng Panginoong Hesus,
hindi natin dapat pahalagahan, hindi natin express lamang yung ating sariling opinion. Hindi puro sariling opinion na lamang, hindi puro sariling knowledge na lamang. Ang ating pinahahalagahan mostly ay ang plano ng Diyos para sa atin. You know that? Pinahahalaga natin ang plano ng Diyos para sa atin because ang plano ng Diyos ay tama para sa atin. May tulong, may benefit para sa atin, di ba? Yan yung isa nating goal, di ba? Isa nating duty as a believers of Lord Jesus Christ, di ba? Hindi natin dapat pinahalagan yung sariling opinion lamang, hindi natin pinahalagan yung sarili nating decisions lamang, yung mga sariling plano natin, sariling karunungan natin. Ang pinahalaga natin is yung guidance from the Lord and yung plano ng Panginoon para sa atin at yung kanyang sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Okay? So, ano pa? At sinasabi rin dito, okay? In the verses 18, and they lay wait for their own blood, they lurk privately for their own lives. Okay? So, ito rin yung paalala rin, ano? Isa kasama rin to sa paalala even if hindi na to kasama sa ating verse topic, ano? Ito rin po'y kasama sa paalala ng Proverbs sa atin. Dahil kapag tayo po ay sumama sa mga taong ganun, hindi natin nalalaman kung ano ang kanilang plano. 'Di ba? Hindi natin nalalaman kung anong laman ng isip ng isang tao. Hindi mo alam, hindi mo masisigurado dahil hindi ka naman mind reader, 'di ba? Well, kung mind reader ka, masyado ka matalino kung gano'n, 'di ba? Kakaiba ka kung gano'n. Pero hindi po tayo mind reader 'di ba? Hindi natin mababasa kunyari like for example yung katabi mo, nababasa mo ba kung ano ginagawa niyan? Kapag nasa exam na kayo, nababasa mo ba kung ano nasa isip niya, kung kokopyahan ka ba niya or talagang may alam siya na sagot, 'di ba? Hindi naman natin nababasa, hindi naman natin nakikita kung ano ang nilalaman ng isip ng isang tao. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam, di ba? So, paalala pa rin sa atin ng Bible, patuloy tayong mag-ingat sa mga ganoong tao na patuloy lang sa paggawa ng kasamaan, sa patuloy na pag-express ng kanilang opinions, sa patuloy na walang pakikinig sa mga taong nakakatulong sa kanilang paglago. Okay? So, ito yung paalala sa ating mga kabataan. Ano? Walk not thou in the way with them. Refrain thy foot from their path. Okay? Iwasan natin sa mga kabataan, ano? Iwasan natin ang pakikisama kung kani-kanino lang. Sa paghanap ng kaibigan, mas maganda na ang isa, pero may benefit sa'yo. May sadyang tulong sa'yo. Yung talaga nakakatulong sa'yo. Marami nga, may bisyo naman. Di ba? Marami nga, puro naman kasamaan ang gawain. Puro naman hindi magaganda. Di ba? Ito yung paalala sa atin ng Proverbs chapter 1 verses 7 up to 20. Okay? And muli po, dito po nagtatapos ang ating message, ano? Dito sa ngayong Sunday na ito, ngayong umagang ito. And I hope natuto muli tayo ng salita ng Diyos, especially sa ating mga kabataan. Kung gusto niyo po basahin, puntahan niyo po ulit to. Kung gusto niyo maintindihan maigi, puntahan niyo po sa Proverbs. Okay? O sa Kawikaan. Okay? Proverbs chapter 1 verses 7 up to 20. Okay? Yan po yun. Kawikaan, Kabanata 1, talata 7 hanggang 20. Uli po, mapagpalang linggo sa ating lahat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon.